Naaalala mo pa ba nung unang kita mo sa hayop na to? Inakala mo bang tatay siya ni Erwin? Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa dahil ako din mismo yan ang una kong akala. Pero bago pa mapunta sa maling landas ang maling akala, ang ating pag-uusapan ngayon ay kung napatay nga ba ni Levi si Zeke o naging magkakampi din pa sila sa huli. Kung matatandaan ang memorya mo kasing talas ng kay Armin, ipinangako ni Levi kay Erwin na papatay niya ang Beast Titan. Umpisahan natin sa pagre-refresh ng mga nangyari sa unang laban nila bago tayo magtungo sa kung anong nangyari sa uling sagupaan ng dalawang to. Dito, pinatay ni Zeke ang napakaraming crew ng Survey Corps kabilang na si Commander Erwin. At tatandaan mo ba kung bakit? Well, dahil yun na lamang ang tanging paraan upang magkaroon ng daan si Levi para makarating sa pwesto ni Zeke at ang main objective ay masugpo ang unggoy na to. At doon na nangyari ang pambubuli ni Levi kay Zeke. At damn, this is a masterpiece. Hanggang ngayon, sobrang ganda pa rin talaga nito. Is this Levi? My name! What the? I can't see! Did he take out my eye? What's wrong? Not enjoying yourself so much anymore? Come on, let's have some fun! Hindi agad pinatay ni Levi si Zeke dahil iniisip niyang may isa pang maaaring buhay sa Survey Corps na pwede niyang turukan ng Titan Injection at ipapakain niya si Zeke upang mapasa kanila ang kapangyarihan ng Beast Titan. Ngunit habang iniisip niya yon, biglang kinuha ng Cart Titan si Zeke. Ang pangalawang laban naman ni Levi at Zeke ay naganap sa forest. Binabantayan ni Levi si Zeke na walang ginawa kundi tignan ang listahan ng mga paraan para matalo si Levi. Pero wala siyang makita na kasulat dito kasi wala naman talaga paraan para matalo si Levi kaya tumakbo siya at nagsisigaw. Sa pagsigaw na ginawa ni Zeke ay naging Titan ang mga kasama ni Levi dahil kung matatandaan mo, nasa wine na ininom nila ang spinal fluid ni Zeke. Kung sino man ang makakainom nito ay magiging Titan kung kailan man ito gustuhin ni Zeke. At inakala ng unggoy na to na hindi kayang patay ni Levi ang sarili niyang mga crew kapag naging Titan ng mga ito. So, bakit yun ang akala ni Zeke? Dahil hindi niya alam buong kwento ni Levi at ang mga napakasasakit na pinagdaanan nito. Come on, not again, damn it! What the hell are you made of? Ah! You look desperate, Hairball. All you had to do was read your damn book. What gave you the idea that you could escape from me?
Hey, Beardy. Sa pagkakataong ito, si Levi naman ang nag-akalang hindi kayang pasabugin ni Zeke ang Thunder Spear na nakatusok sa tiyan nito. So ngayon, nandito na tayo sa kung napatay nga ba ni Levi si Zeke. Makinig ka mabuti dahil hindi ko maniniwala sa mga susunod ko ikukwento, so keep watching. Sa huling episode na nai-release sa anime, makikita natin na tumalon sila mula sa airplane papunta sa katawan ng founding titan ni Eren at nakita nila ang Beast Titan na nambabato. Mag-skip na tayo sa ibang labanan na hindi naman related kay Levi at pupunta na tayo sa pagtatalo ni Connie at Annie kung baboy ba tong hayop na to o okapi. Alam mo ba yung okapi? Kung magalala, si Annie din hindi alam. Itong baboy o okapi na to ang kumain kay Armin. Well, hindi pa naman siya patay. Bit-bit lang siya nito. Ay, ayan, tumalon sila. Wee! Wait, baka nagtataka ako sino yung Titan na lumilipad. Yan yung Jaw Titan, si Falco. Di ba sinabi niya na nag-iinip siyang nakakalipad siya? Well, anyways, grabe yung Titan form niya rin. Dito hinahanap ni Levi si Zeke at sinasabi niya, nasa si Zeke, nasan siya? Kahit makita ko siya anong magagawa ko sa ganitong kondisyon, pabigat na lang ako ngayon. Kahit kailan na hindi pa ako nabibigil sundi ng mga utos ni Eren, bakit kung ano pa yung pinakapulik na hiningan niya, yun ang hindi ko maisakatuparan. But wait, bakit sinasabi niyang pabigat na lang siya at bakit ganyan yung itsura ng tuhod niya? Well, gamitin natin ang kapangyarihan ng The Attack Titan upang maglakbay ng kaunti pabalik sa nakaraan. Dito sa chapter 135 na pinamagat ang Battle Between Heaven and Earth, pinalabas ni Ymir ang dating mga Titan Inheritors. Kaya makita natin Colossal Titan dito na bit-bit kinagat at tinapon si Reiner at si Bertold at hindi si Armin. Dahil again si Armin ay kinain ng okapi o baboy o kung ano man yung hayop na to. Sa pagtapon na ginawa ng Colossal Titan ay natamaan ng impact si Connie at Levi kaya nawala ng malay si Connie. Nung lulusubin na siya ng Titan, napigilan ito ni Mikasa. Dito makikita natin na si Levi ay lubhang napinsala din. Ngayon, kaya ako siningit ang Sleeping Beauty na si Connie dahil muntik na siyang mamatay kundi dahil kay Levi. Makikita natin dito na nakagat ang tuhod ni Levi ng Titan at saka pa lang nagkaroon ng malay si Connie. At ayon, balik na ulit tayo sa sinasabi ni Levi. Kung ang trabaho lang natin ay dalhin ng mga batang ito sa karagitan, sabihin mo sa akin hinalay niyo po ang lahat ang mga buhay niyo at puso niyo para lang masira ang buhay ng maraming tao. Dito sinasabi din ni Levi na hindi niya pinagsisihang pinili niya si Armin. Halloween, di ako nagsisisi hindi kita pinili. At wala akong pagsisisi na pinagkatiwala ko sa isang bata. Ang kinabukasan ng lahat dahil yung ningning ng kanyang mga mata ay kagaya sa inyo. Nakikita natin dito na hirap na silang kalabanin ng mga dating inheritors sa mga Titan. Napakadami nitong mga to. Ngunit bigla na lang tumulong ang Colossal Titan na si Bertololo, si Porco, Marcel at Ymir. Ngayon itong okapi na kumain kay Armin ay nagbabalak pang tumakas pero ang tinaguriang Sasha Killer ay pinarilito sa mata gamit ang anti-Titan weapon kasama si Levi. Dito makikita natin na nakuha na ni Mikasa si Armin sa bibig ng okapi o baboy o ano pa mang hayop na to. Makikita din natin dito na ang The Attack Titan ni Grisha Yeager ay tinulungan na din sila. Nagtataka ka ba kung bakit bigla na lang silang tinulungan ng mga to? Well, di ka nag-iisa kasi ang buong tropa ay nagtataka din. What's going on? And speaking of what's going on, ito ang sumunod na itsura ni Levi habang sinasabi niyang zoom out natin para malaman kung bakit nakalabas na si Zeke mula sa path at kinamusta niya ang best friend niya. Ngayon, di makapaniwala si Levi at ito na lang nabanggit niya. Dito, sinasabi ni Zeke na maganda ang panahon ngayong araw. Sama lang dahil hindi ko agad na-realize yan. Well, sarami naman ang pinatay ko. Hindi na ako karapat dapat pang whoosh. Bigla na lang pinugutan ng ulo ni Levi si Zeke pero bakit ganito yung itsura niya? Kung titignan mo maigi yan, hindi ito mata na masaya kasi na-fulfill niya yung last wish ni Erwin sa kanya. Paano ko ba ipapaliwanag? Kalungkutan? Emptiness?